Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update tayo mga kababayan dito sa ginawa pong motorcade caravan dyan sa Cebu. At nanguna po dyan ay walang iba kundi ito si Mike Defensor. So nag-iingay na po si Mike Defensor mga kababayan. Kasi ito po ay nagbabalak tumakbo bilang mayor ng Quezon City. Kaya ngayon pa lang nagpapapansin na. At yung sinampan nilang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, parang ano lang parang for the media lang. For the media. So yung kanilang impeachment complaint hindi po tinanggap. Tapos hindi na po sila bumalik hindi na po sila nagpasa. So parang ano lang, nagpa-epa lang itong mga ito. Sino kasama ni Mike Defensor? Si yung parang baliw na na Vice Mayor. Attorney Repisio ba yun? Tapos si Sabit Singson kasama rin. Si Attorney Topacio. Attorney Topacio. So sila yung magkakasama, nagfile ng impeachment complaint. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi sila bumalik? Kasi pina-receive nila, wala namang mag-i-receive So pagkatapos noon, nag-press con. So ano sinasabi nila, pasikat, pabibo. Tapos hindi na sila bumalik para i-file ulit yung impeachment complaint nung nando na si Secretary General ng House of Representatives. So parang ano lang parang pang media lang papansin lang sila Siguro alam naman nila na walang kahinat na yung impeachment complaint laban kay Pangulo, so hindi na sila bumalik. Tapos sinasabi nila tinatapakan daw ang kanilang karapatan. Ewan ko sa'yo, Mike Defensor. Tapos ngayon, ito sa Cebu, meron po silang motorcade caravan. Kasama po yung ang alam ko po, yung mga riders for Sara. Yung mga nagmomotorsiklo na na suportado etong si Vice President Sara Duterte. So nanguna ito si Defensor, pero nangyari sila po ay naharang ata. So hindi po natuloy itong motorcade caravan na pinangunahan ni Mike Defensor. At sabi ni Mike Defensor, martial law in Cebu. So ito yung mga style nila Mga style nila, martial law in Cebu. Yung karapatan namin bilang mamamayan na mag-file ng impeachment complaint, inaharang nila. So ganun yung mga style nila, mga pa-victim effect. O ngayon, martial law in Cebu, bakit? Kasi yung motorcade caravan nila, nasabi niya, tahimik na, mapayapa, at malinaw ang mensahe, at yung kanilang layunin ay tuligsain ang korupsyon sa ilalim ng administrasyong BBM, ang pag-aabuso daw sa kapangyarihan at ang hayagang pagharang sa ikatlong impeachment complaint. Ayun daw ang nila, panawagan nila. Galit daw ang taong bayan. Alam mo, Mr. Mike Defensor, wag mo laging gamitin ng taong bayan kasi ilan lang naman kayo. Sigaw po yan ng mga DDS, hindi po sigaw ng taong bayan. Huwag niyo po idamay ang taong bayan, nananahimik po ang taong bayan. Lagi silang gamit ng gamit. Ito po ay labag sa karapatan ng taong bayan. Ginagawa namin ito para sa taong bayan. Kalokohan mo. Ginagawa nyo yan para sa pansarili nyong kapakanan, hindi po sa taong bayan. Ginagamit niya lagi yung taong bayan. Galit ang taong bayan dahil pinipigilan ang pananagutan. Hindi ito kaguluhan. Ito ay panawagan ng Cebuano para sa hustisya at katotohanan. Ayan, #BBM resign. So, yun yung panawagan nila. Gusto talaga nilang maalis ang Pangulo sa pwesto para mapalit si Sara Duterte para masaya sila. Yun lang naman yun Para hawak nila ang gobyerno. Kasi hanggat si Presidente Bongbong Marcos na nakaupo, hindi sila makaporma. So, gagawin nila lahat para lang siraan itong Marcos government. Sige. Sila, motorcade caravan. Ano nangyari? Pinahinto. Hinarang po ng mga pulis kasi public disturbance yun. Nag-iingay sila. Tapos ewan ko lang kung may permit Hindi ko lang alam kung may permit. So ito, pakinggan natin itong si Mike Defensor. At mamaya, tingnan ninyo mga kababayan, kung ano ang resulta. Ano nangyari
doon sa mga sumama kay Mike Defensor, dyan po sa kanilang motorcade caravan. Pakinggan muna natin si Mike Defensor. Ano ba nangyari dyan? Nandito kami, hindi ako makalive, pero nandito kami, nagkaroon ng blockade. Kanina flowing yung traffic, tapos bigla kaming hinarang. Actually, dadaan lang kami. And we were supposed to stop in Ismailia, malayo dun sa site ng convention. So ito, nag-cause pa ng traffic. Kanina flowing ko dito eh. Gumagalaw kaming lahat. And bigla na lang yung blockade. So ito sila Colonel, John Paul. Alam naman natin, utusan lang naman yung mga polis, pero siyempre, tayo rin, sinasabi lang natin na hindi na wala naman tayong gulo, dadaan lang, exit, and then doon magko-convert sa pedestrian. Hindi doon sa convention proper. Napabayaan natin sila, yun naman natin silang gulin. We just want to express our sentiments, our grievances dito sa corruption sa ating gobyerno. At siyempre, yung non-acceptance of the impeachment complaint. Ayan, nag-uusap sila. Hindi rin ako makasali. Dinadailan na yung non-acceptance ng impeachment complaint. Yung pangalawang complaint nga natanggap ng Secretary General kasi bumalik sila ba't hindi kayo bumalik? Diba? Hindi sila bumalik So siguro alam nila walang substance, walang form yung kanilang impeachment complaint. Tapos ngayon sisisihin nyo. Sasabihin nyo hindi tinanggap yung impeachment complaint. Para sa kaalaman mo, yung number 2, yung pangalawang impeachment complaint ng makakaliwang grupo, tinanggap ng Secretary General. Kung nandun kayo, sabay kayo nag-file, baka nasama yung impeachment complaint nyo. Kaso hindi na kayo nag-file Kasi yun yung style niyo, sasabihin nyo, ginigipit kayo. Hindi tinatanggap yung complaint. Natanggap mo yung number 2 pangalawang impeachment complaint So kasalanan nyo yan. Tapos sisisihin nila itong Marcos government. Dahil Cebuano yung salitan ng ating mga kaibigan, ito yung ating mga pulisan. So yan, naharang sila mga kababayan, hinarang. So iyak si Defensor. Iyak si Defensor. So, tingnan mo natin kung ano mangyari kung papadaanin tayo. Hinarang yung buo. Kanina flowing mo to, bukas tong kalsadang to, nakakadaan lahat ng tao. Free flow ang traffic, nung nakita naman yung motorcade caravan natin ay nagharangan na po. Okay. For the record, parating nagka-caravan sila dito, never nagkagulo. Very peaceful, tama? Kasi po ano to. Never. Ngayon lang hinarang. Bakit kanina lang nakadaan pa yung sasakyan? Pagdating natin din. Wala na. Wala na. Kaya nga ho. Wala namang event ang kalsada. Wala. Ang event, nandoon naman sa Lapu-Lapu at saka sa Lustar lang na sila nakasti. Yes. Tayo, dadaan lang naman tayo. Hindi naman tayo Hindi naman natin to, tsaka hindi ito. Moving caravan. So yan, makasama ho natin. Gusto ninyo, dakto ninyo eh. Biglang naging So hinarang kasi merong event sa ibang lugar dyan sa Cebu. So isinabay ni Defensor yung kanilang motorcade caravan, tapos nag-iingay BBM resign Isinabay nila, kaya siguro pinahinto sila. Dahil public disturbance may mga events, tapos kayo mag-iikot kayo, magmomotor-motor kayo. So yun yung isa sa dahilan kaya pinahinto. Sabihin na naman Defensor ginigipit sila. Ay mga style ng mga DDS Grabe. Biglang naging rally formation to. Ano ba to? Sa akin sir, ito sarili ko na hawak to. Sa akin yung unang matras. Sila? 10 minutes daw sir. Ha? So bubuko ninyo pero i-guide sa mga. Nandito kami, hindi ako makala. Okay, so ayan mga kababayan, hinaarang sila. Tapos itong bandang huli na, ito mga kababayan ito. Anong nangyari? Nag-disperse sila, mga kababayan, nag-disperse sila. Teka lang, check ko lang kung ito nga yung video na ito nga.
Eto mga kababayan, nag-disperse na sila, naghiwa-hiwalay na sila. At marami pong nahuling motor. Yung mga motor po ng Rider for Sara. Nahuli po. So pahamak talaga to si Defensor. Napahamak tuloy yung may mga motor. Ay sinasabi sa inyo eh. Huwag kaagad kayo susunod sa mga leader ninyo na sila ang pasimuno pero ang naapektuhan kayo. O kanino mga motor yung nakuha? O sabihin natin na kukunin tapos tutubusin ninyo. Sino gagastos, sila ba? Sagot ba nila yung pagtubos ninyo yung sa mga motor na nakumpiska? Meron pa nga isa eh. Yung Abinis, nahuli ata yung Abinis eh. Wala ring yan eh. Walang kadala-dala. Ilang beses na ata yun nahuli. Dahil sa ganyan mga style. Yung mga rally-rally na ganyan, mga motorcade. So ayan po yung nangyari. Marami pong motor ang nakumpiska. Ito, pakita ko po sa inyo ito mga kababayan. Umiiyak na si Defensor dito. dahil kinuha yung ibang mga motor. Pahamak talaga to yung si Mike Defensor. Ito, panoorin natin. Colonel, ano nangyari? Ba't may kinuha? Sir, yung lahat lang ng motor na nasa sir? Wala, obstruction of traffic lang naman yan. Huwag hulihin. Pagsabihan lang. Huwag hulihin. Tapos na nga eh. Hindi ko maintindihan ba't kailangan pag gumalang gulo. Hindi lang naman kami dito. Una sa lahat, pwedeng pagsabihan yan, pwedeng umalis lang. Hindi ka Ayan, ang dami Ayan, obstruction to. Wala na kaming ginagawa. Nag-disperse na kami. Ito. Ang dami nilang motor na kinuha. Tingnan mo natin kung ano nangyari dito. Brad, tapos na. Ba't nyo naman gaganyanin yung mga tao? Akin sir. Kaya nga. Ang daming obstruction, Tsaka dapat pagsabihan lang yan. Luwag nito eh. Tapos na nga. Gagawin pa natin ang gulo. Ano ba naman yan? Colonel, ano nangyari? So yan mga kababayan so anong nangyari? Nakakumpiska yung ibang mga motor. So umiiyak po si Defensor. Kasi naman sabi ko nga sa inyo, wag tigilan niyo yung mga ganyang mga rally-rally o mga assembly, motorcade, caravan na isinabay niyo pa sa may events pala dyan, sinasabay ninyo. So, obstruction o nagkaroon ng obstruction. O di nakakumpiska yung mga motor. Ayan ang sinasabi natin. Ayan yung mga motor dami nakahuli Ayan Ayan ang sinasabi ko mga kababayan. Doon sa mga sumasama palagi sa rally na ino-organize sa mga DDS. Guys, medyo isip-isip kayo. Kasi kayo ang napapahamak Kayo ang nalalagay sa alanganin sila. Mayayaman naman yung mga yan. Hindi naman yan na mga pipitsugin na siyempre mga nakakotse yan. Habang kayo nakamotor, sila nakakotse. Ngayon, nahuli yung mga motor ninyo. Paano ngayon yan? Sino sasagot yan? Di kayo. Hindi naman sila magsasagot yan. Hindi naman sila magbabayad yan Kayo ang magbabayad yan. So rally pa more. Sama pa kayo dyan sa mga grupo ng mga DDS na nangyayari, kayo ang napapahamak. Hindi naman sila Hindi sila napapahamak. Kayo ang napapahamak. Kayo ngayon na magbabayad, tutubusin nyo yan. Sagutin ba ni Defensor yan? Hindi. Sagutin ba ng ilang mga organizer yan? Hindi. Kayo ang mananagot dyan. Sagot nyo yan. Babayaran nyo yan. Ang dami na nangyaring ganyan. Nag-iingay, sigaw ng sigaw, Duterte, o sigaw ng sigaw na ganun. Pagdating sa uli, sila yung nahuhuli, nalanawagan sa DDS sa mga leaders na tulungan sila, hindi sila pinapansin. Sino ngayon ang nagmukhang tanga? Di kayo kasi ng mga nagpapauto, nagpapabudol, nagpapagamit sa mga politiko na may mga sariling hangarin, may mga sariling interes. Kaya kawawa kayo sa totoo lang, napapahama kayo. Dahil sa ginagawa nito mga politikong ito, na merong, alam niyo mga kababayan, hindi naman ito mag-arali pupunta dyan kung walang interes yan
Sabi nila para sa bayan, para sa taong bayan. Hindi po. Hindi. Ginagamit lang kayo ng mga politiko para sa pansarili nilang kapakanan, para sa pansarili nilang interes kasi tatakbo ito sa 2028 itong mga ito. Kayo, bibigyan lang kayo ng konting merienda, pamerienda. Bigyan kayo sopas, lugaw. Panggasolina ng konti. Paano pag nahuli? O magkano ang multa? Magkano autobus? Lugi ka pa. Diba, lugi ka pa. Kaya yun sinasabi natin. Huwag kayong magpapauto sa mga politiko. Hindi ang dami napahamak dahil dito kay Mike Defensor. Tutulungan ba kayo ni Mike Defensor? Hindi naman eh. Nakausap niya yung mga pulis. May magagawa ba siya dyan? May obstruction nga na nagawa. May violation. Kaya paayo ko lang mag-isip-isip naman kayo. Yung mga sumasama sa rally ng mga DDS, hindi naman kayo natutulungan eh. Masaya sila kapag ganyan na sama-sama kayo pero pag nagkahulihan na, nagkagipitan na, iwanan na lang kayo sa ere. O kayo, kawawa. Di ba? Nagmumukhang tanga kayo na nag-aantay ng tulong, hindi naman kayo tutulungan. Bakit kayo tutulungan? Meron kayong allowance sa panggas. Meron kayong meriendang lugaw o kaya sopas. Hindi nasagot yan. Kaya ayun lang naman ang payo ko sa inyo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala, huwag kayong mapagpabudol sa mga politiko na yan. Lalong-lalo na dito kay Mike Defensor. Ginagamit lang kayo yan. Tatakbo kasi yan sa 2028 eh. Kaya nag-iingay eh. So napahama kayo, no? Napahama kayo. Motorcade caravan pa more. Motorcade caravan pa more. Ayan, napahamak tuloy kayo. Tangan ninyo. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Ay, Mike Defensor, tubusin mo yung mga motor. Bayaran mo. Kayo nakikinabang dyan eh. Sa mga rally-rally na yan eh. Sa mga assembly na yan eh. Sagutin nyo yan. Huwag nyo na ipasagot sa mga rider. O kaya, Sara Duterte, rider for Sara ata yun. Riders for Sara Duterte. Sagutin dapat ni BP yan. Wala, nasan pa si BP? Nandun sa sa dahig. So wala. Nagmukha lang kayong tanga dyan. Utu-utu kasi kayo. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.